Hi! Andito nga pala kami ngayon sa 5 Savings. By the way, OFW nga pala kami here in Saudi Arabia. So, ayan si Uncle. Diyos ko, palaging galit pag nakakamerahan. Siyempre, makulit ako. Bahala ka dyan. Wala din siya sa mood mag-video, kaya wala siyang choice. So, ayan, naglakad-lakad na kami. Lahat ng nakikita nyo dyan is 5 reals. Kaya tinawag siyang 5 savings kasi halos lahat ng product nila dito is 5 reals. So, ayun, nag-aya na nga si Beshi mo magpunta sa gulayan. Kasi ang araw na kami naghahanap ng okra, walang okra sa mga supermarket ngayon. So, ayan, nakachempo kami. Repolyo na yan, yung broccoli, ang palayang mukhang balat ng dinosaur, lahat yan is 5 real lang. Ayan o, ang dami ng bell pepper. Medyo nang hinayang kami kasi kabibili lang namin sa market. So, ayan mga additional nila. May mga frozen goods din sila. Akita nga pala kami sa taas kasi nahanap na namin yung sadya naming hot water bag. Nung unang punta ko dito, grabe, na-amaze talaga ako. Kasi ang mura talaga niya. Yung mga yan, 5 reals lang. Pumunta ka sa mga bilihan ng laruan dito. Diyos ko, mga presyo niyan. Meron din silang yan pagkain ng mga pusa. Nakakatuwa talaga, kagaya yung mga honey. Mura lang, 5 reals. Pero check mo rin yung expiry date kasi minsan near expire na siya. Gusto niya sana yan. Kaya lang binalik niya kasi maanghang. Medyo hate niya ang mga maanghang. Yung okra nga, buti natuto na siyang kumain ngayon. So, ayan yung mga sweets nila. Mga chocolates. Mura siya, oo. Kumpara mo sa market, halos kalahati yung price. Ayan, may mga baby essentials din. Eto, bumili ako ng tsinelas pang CR. Ayun, yun yung hinahanap ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang hindi makatulog nang walang mainit sa paa. Ewan ko ba, pagdating ko dito sa Saudi, laging malamig ang paa ko. Pero sa Pilipinas, hindi. So, ayan, natuwa ako dyan sa teacup na yan. 9 pieces, 5 reals. Oh, syempre, ayaw ni uncle niyan. Sabihin, kalat na naman. Tapos yung maliit na kape na yun, 5 reals lang din. Kaya lang, kakabili lang din namin. Marina, 10 pieces, 5 reals. Wow. Tapos na kami mamili. So, ayan yung batang hamog sa labas. Rinisan niya daw. Kahit 1 real lang daw ibayad sa kanya. Ano mo, sipag-sipag oh. So, guys, ayan na nga yung simpleng buhay namin dito sa Saudi Arabia. Ewan ko. Maraming nagtatanong sa akin bakit mas napili ko raw pumunta dito. Di ba nga iba ang pagkakakilala nila sa bansang to? Mahigpit, tapos nakakatakot ang mga tao. Which is mali. Mali kayo nang iniisip. Hindi sa pag-aano, pero compare sa Pilipinas, mas magaan ang buhay nila dito. Yes, mahigpit sila. Pero hindi na kagaya noon. Kagaya niyan, no parking allowed. Tapos sa speed limit, kailangan mong sundin yung mga yan. Kasi kaliwat gana ng camera dito. Pag di ka sumunod, siguradong penalty ka. Sa atin dyan sa Pilipinas, sinasabi pa lang na ganyan ang gagawin. Nagwawala na silang lahat. My goodness. Maluwag na ngayon dito, hindi kagaya noon. Actually, hindi ko alam kung bakit pinangarap ko tong bansa na to. Siguro dahil yung pamilya ko, halos lahat sila dito nagpunta. Pagdating ko dito, mga after 3 months, gusto ko nang umuwi. Noon nung naka-accommodation pa ako. Kasi promise, hindi kagaya sa Pilipinas dito na pag na-stress ka, go, labas lang. Dito hindi. Yung time na yun, hindi pwedeng mag-Uber, hindi pwedeng mag-Grab. Kailangan merong driver. Kaya lang di naman available lagi yun. Pero ngayon, syempre, nagka-love life si ante mo, nagpakasal dito. Ayun. Ngayon, mas na-appreciate ko na yung buhay nila dito. As in, simpleng pagpunta nila sa park, sa susunod papakita ko sa inyo. Parang iikot lang ang buhay mo sa pamilya mo. Walang ala, walang mga bisyo-bisyo. Yun. Sobrang hinahangaan ko talaga sa mga Arabo yun. Thank you!